Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Inumagan ako ng pag-uwi pagkagaling namin ni Nathan sa motel. Kahit pagod na pagod ang katawan ko sa trabaho, ay hindi ako nito tinigilan. Bagamat hindi ako gumagalaw at nakahiga lamang ako at siya lang ang tanging nagtatrabaho, nakaramdam pa rin ako ng pananakit ng katawan ko. Expect a 50,000 pesos on your account today, Isabella. Saad pa ni Nathan habang nagbibihis ito sa harapan ko na magsawa na siya sa katawan ko. Matapos nitong suotin ang kanyang maong na pantalon, ay nagsindi ito ng sigarilyo at saka naupo sa couch. Samantalang ako naman ay hindi pa rin nakakapagbihis. Nakahiga pa rin ako at pagod na pagod. Alas 5 na ng umaga, mahigit 3 oras na may nangyari sa aming dalawa. Grabe ang lakas ni Nathan, talagang hanggat kaya niya ay sige lamang siya ng sige. Nakita ko ang pagsandal nito sa likod ng couch. Idinipa nito ang kaliwang braso at pinatong doon habang ang kanan niyang kamay ay may hawak na sigarilyo. Always keep your line open. Tatawag ako sa iyo kapag hinanap ko ang katawan mo. Sambit pa nito at saka tumayo na mula sa pagkakaupo. Tinapon nito ang sigarilyo sa basurahan saka lumapit sa akin. Dumukwang ito saka hinaplos ang kanan kong pisngi. Iniwas ko naman iyon. Nagsalubong naman ang magkabila niyang kilay dahil doon. I have to go now. Luluwas pa ako ng Maynila. Hindi na kita mahihatid sa inyo. Iyon lang ang sinabi nito at tinalikuran na ako. Hindi na ako nito hinintay makapagsalita. Pinulot ni Nita ng polo niya sa sahig, saka nakatalikod na sinuot niya iyon. Nang humarap siya, ay inisa-isa niyang binobotones iyon. Lumapit siya sa mesa, sa gilid at inabot ang susi ng sasakyan doon. See you in 2 weeks, babe. I'll be away, but I still have an eye for you. Alam ko ang bawat kilos mo, so don't ever try to have affair with someone else, or else, hihimas ulit sa rehas ng bakal ng tatay mo. May pagbabanta sa tono ng boses na anito. Napaismid naman ako. Sa dami ng sinabi niya mula pa kanina, ay ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas upang sagutin siya. At siguraduhin mo lang din na hindi ka mambababae sa ibang bansa, Nathan. Buti sana kung wala tayong kontrata. Nakakatakot lang at baka makakuha ka ng sakit kung kani-kanino ka makikipagtalik. May panginsulto namang tugon ko. Wala naman talaga akong pake kung madami siyang babae. Kalusugan ko lang ang iniisip ko. Napakadami ko pang pangarap para kina nanay at tatay at para sa sarili ko. Kaya hanggat maaari ay pinag-iingat ko siya. Nakita ko naman ang pag-ismid nito. Don't fucking tell me what to do. Naiinis na saan nito at walang ano ay tinalikuran ako at saka naglakad patungo sa pintuan. Wala ring lingon na umalis ito. Napabuga naman ako ng hangin at nailing. Ang lagay ba ay siya lang ang may karapatang mag-demand pagdating sa kontrata naming dalawa. Hindi naman iyon pwede. May karapatan din ako, lalo na at ginagamit niya ang katawan ko. 5 minuto matapos umalis si Nathan ay saka lang ako bumangon sa pagkakahiga. Dahan-dahan pa at sobrang sakit talaga ng pangangatawan ko. Bahagya pa akong napangiwi at pakiramdam ko ay para akong binugbog. Nagtungo ako sa banyo at kaagad na nag-half-bath. Naligo kasi ako ng pawis kanina. Ang lagkit-lagkit ko na at maliban pa doon, pinaliguan niya rin ako ng halik sa buong katawan ko. Kaya nga ay bago ako nagbihis, tiningnan ko muna ang sarili ko sa harapan ng salamin at baka may naiwan na namang marka si Nathan, lalo na sa leeg ko. At nagpapasalamat ako at wala naman, maliban lang sa markang iniwan niya sa magkabilang dibdib ko, pababa sa puson ko. Tila nakahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Ayaw ko na kasing mangyari yung katulad noon na nakita ni nanay at tatay ang pulang marka sa leeg ko na kagagawan din ni Nathan at naging mitsa ng gulo. Napabuga ako ng hangin at tinitigan ang sarili ko sa salamin. Hinaplos ko ang puson ko at bigla ay naisip ko ang ginawang pagsabog ni Nathan sa loob ko.
Napailing ako at kinumbinsi ang sarili ko. Hindi naman siguro mabubuo iyon. Isang beses lang naman nangyari sa buong magdamag. Katulad din ito nung nangyari nung nakaraan. Ngunit dinatgan pa rin ako. Kaya sigurado akong walang magbubunga. Muli ay napabuga ako ng hangin at saka napagdesisyon ng magbihis na. Dahil may mas naman akong dala sa bag ko, ay sinuot ko iyon pagkalabas ng motel. Nangangamba din kasi ako at baka may makakilala sa akin. Mabuti nang nag-iingat at baka makarating pa ito kina nanay. Ayoko nang mangyari ang nangyari noon, kaya sisiguraduhin kong mananatiling lihim ang lahat sa pagkakataong ito. Pagkalabas ko ng kwarto dito sa motel, ay dali-dali kong inihakbang ang mga paa ko paalis doon. At nang may dumaan ng jeep sa labas, ay kaagad kong pinara iyon. Matapos kong mag-abot ng bayad at sinabi kong saan ako bababa, ay kinuha ko ang cellphone sa bag ko. 6:00 na ng umaga, paniguradong magtataka ang mga magulang ko at ngayon lang ako nakauwi. Kaya naman, habang nasa biyahe pa ako, ay nag-isip na ako ng irarason ko sa kanila kapag tinanong ako ni nanay at tatay kung bakit inumaga ako ng uwi. Ilang saglit pa nga ay tanong ko na ang gate na kahoy ni Aling Rosing. Pinara ko na rin ang jeep at nagbabadaling lumabas doon. Mabuti na lang din at linggo ngayon at wala akong klase. Makakapagpahinga ako ng mas matagal. Naabutan kong nagwawali sa bakuran ang matandang si Aling Rosing pagkapasok ko sa gate. Nagmano pa ako dito. Magandang umaga po, Aling Rosing. Bati ko sa kanya. Kaawaan ka ng Diyos. Inumaga ka na ata, Isabela. Anito naman sa akin. Tipid akong ngumiti. Naging abala lang po sa trabaho. Ang dami po namin ginawa. Sige po, Aling Rosing. Papasok na po ako sa loob. Sambit ko at nang tumango ito ay dumiretso na ako sa loob ng bahay. Naabutan ko nagkakape sina nanay at tatay pagkapasok ko. Nang makita nila ako ay agad nila akong binati. Anak, inumaga ka na ata. Kanina ka pa namin hinihintay ng nanay mo. Nag-aalala kami sa'yo at akala namin ay kung ano nang nangyari sa'yo. Saan ni tatay sa akin? Oo nga anak, hindi ba at 3:00 ang uwi mo? Sambit naman ni nanay. Nababakas ang pag-aalala sa boses nito. Agad naman akong lumapit sa kanila at nagmano. Tipid akong napangiti. Pasensya na po tatay, nanay. Naging abala lang po sa trabaho. May nagdiwang po kasi ng kaarawan sa bar kagabi. Kaya ang daming tao. Kaya hindi kami kaagad nakauwi. Pagdadahilan ko, nakatingin pa ako ng diretsyo sa kanilang mga mata. Ganun ba? Nag-agahan ka na ba? Mag-almusal ka muna bago magpahinga. Ako na ang bahala sa gawaing bahay ngayong araw. Bumawi ka ng tulog at halata sa mukha mo ang pagod. Tugon naman ni tatay at pinaghila ako ng upuan. Maupo ka muna at ipagtitimpla kita ng gatas. Dagdag pa nito at saka kumuha ng tasa sa platuhan. Sige po tay, maraming salamat po. Nakangiting sambit ko dito. Ngunit sa loob-loob ko ay gusto ko nang batiin ang sarili ko. Gumagaling na ako sa pagsisinungaling at alam kong hindi iyon maganda. Ngunit kung iyon lamang ang tanging paraan para masolusyonan ang aming problema ay handa akong gawin iyon ng paulit-ulit. Kumusta ang naging trabaho mo anak, Isabela? Napalingon ako kay nanay nang bigla itong magsalita. Gumuhit ang ngiti sa labi ko at inabot ang kamay nito. Pinisil ko iyon. Ayos lang naman po, Nay. Nakakapagod pero sulit naman po sa tip. Totoo naman ang sinasabi ko. Napagod din ako sa trabaho ko. Pero mas napagod ako sa ginawa ni Nathan. Tumango si nanay. Basta mag-iingat ka palagi ha. Huwag mong hahayaang mabastos ka ng kalalakihan. Nabura ang ngiti ko. Sa ilang linggong pagtatrabaho ko bilang Marlboro Girl ay hindi pa ako nababastos kahit isang beses. Ngunit ang lihim naming ginagawa ni Nathan, iyon ang matatawag na kabastos-bastos. Ginagawa namin ang gawain ng tanging mag-asawa lamang ang may karapatang gawin iyon. Tumikim ako. Siyempre naman po, Nay. Mabuti at naputol na ang pag-uusap namin ni nanay nang iabot sa akin ni tatay ang isang tasa ng gatas. Nagpasalamat naman ako dito at agad kong ininom iyon. Habang kumakain nga ng agahan ay panay na ang paghikap ko.
Kaya nang matapos kaming kumain, ay pinigilan ako ni tatay nang akmang huhugasan ko na ang pinagkapehan namin. Isabela, ako na dyan. Magpahinga ka na sa kwarto mo at malalaglag na yung mga mata mo. Totoo iyon. Kaya naman ay wala na akong nagawa kundi ang pumayag kay tatay. Nagpaalam na ako sa mga magulang ko na papasok na ako sa kwarto ko para makapagpahinga. Pagdating sa loob ay nagmadali ako sa pagpapalit ng pambahay na damit at saka padapa akong nahiga sa papag. Segundo pa lang nang ipikit ko ang mga mata ko ay kaagad na akong dinalaw ng antok. Ginising lang din ako ni tatay nang pumatak na ang 12:00 para kumain ng pananghalian. Matapos noon ay bumalik ulit ako sa pagkatulog. Lalo na at pikit pa rin ang mga mata ko dahil sa antok. Parang hinihila ako sa higaan ko at sinasabing kailangan ko pang magpahinga. Kaya nga ay bumalik ulit ako sa pagkatulog. Hindi ko na naisip na wala na akong nagawa sa bahay. Bandang 4:00 naman ng hapon nang magising ako dahil nakaramdam ako ng pag-ihi. Bumangon ako at lumabas ng bahay at nagtungo sa likod kung nasaan ang banyo. Plano ko pa sanang matulog ulit pagkabalik ko sa loob, ngunit nawala na ang antok ko. Naabutan kong nasa sala ang mga magulang ko at nagmemeryenda. May tinapay doon at kape. Si nanay ang unang nakakita sa akin, kaya naman ay tinawag ako nito at inalok ng meryenda. Agad din naman akong lumapit sa kanila. Papunta pa sana ako ng kwarto mo anak para gisingin ka at magmeryenda. Gising ka na pala. Tugon naman ni tatay sa akin. Ngumiti ako. Nagbanyo lang po ako. Pagbalik ko nawala na po yung antok ko. Tugon ko naman. Sinaluhan ko si nanay at tatay magmeryenda. Halos 1 oras din kami nagkikwentuhan ng kung ano-ano. Ngunit pagpatak ng 5:00 ay nagpaalam na akong tutungo muna sa bayan para mamalengke ng hapunan namin. Isa pa ay may pakay din ako doon. Titingnan ko kung may laman nga ang account ko, lalo na at sinabi ni Nathan kaninang umaga na magbibigay siya sa akin ng 50,000. Hindi ko alam kung para saan iyon, kung bayad ba iyon sa serbisyo ko kagabi. Ngunit anuman ang dahilan niya ay hindi iyon mahalaga. Praktikala na lang. Total naman ay marumi na akong babae at ginagamit ni Nathan ang katawan ko. Bakit hindi ko nalang tanggapin ang perang binibigay niya, lalo na at malaking tulong iyon sa amin. Bibili na rin po ako ng gamot para sa maintenance si nanay. Tay, kaya baka matagalan ako. Paalam ko matapos kong magbihis. Kahit hapon na ay nagsuot pa rin ako ng sombrero at mask. Baka kasi makasalubong ko yung alik kahapon doon sa talipapa. Ako na lang iiwas doon. Mag-iingat ka anak, pero may pera ka pa ba riyan? Tanong ni tatay sa akin. Nilingon pa nito si nanay na nakatulog na matapos naming magmerienda kanina. Napatango ako. Malaki-laki ho ang nakuha kong tip kagabi sa bar. Sapat na para gastusin natin ngayong araw. Bagamat totoo ang sinabi kong iyon, may parte pa rin doon na nagsisinungaling ako. Dahil kapag may laman na ang account ko, kukuha ko doon ang gastusin namin sa 1 linggo. At yung tip na nakuha ko ay itatabi ko. Ayos pala yung trabaho mo anak. Basta ang payo namin sa'yo, mag-iingat ka palagi. Nagpakawala naman ako ng ngiti. Hindi ko pa nga napigilan ng sarili ko at niyakap ko si tatay. Mag-iingat po ako palagi para sa inyo tay. Naramdaman ko naman ang pagyakap sa akin ni tatay pabalik. Ginulo pa nito ang buhok ko. Naglalambing ang anak ko Natatawa namang saan nito. Natawa din ako. Namiss ko yung ganito. Naalala ko kasi bago nakulong si tatay, galit na galit ito sa akin at hindi ako kinakausap dahil sa nakita niyang pulang marka sa leeg ko. Ngunit ngayon, masasabi kong ayos na talaga kami. Matapos ko magpaalam kay tatay, ay kaagad akong nagtungo sa bayan. Ang una kong ginawa ay tinignan ng bank account ko. At nang makita ko ngang may laman iyon katulad ng sinabi ni Nathan, ay nag-withdraw ako ng 5,000. Budget na namin iyon sa 1 linggo. Kasali na rin doon ang maintenance na gamot ni nanay. Kung tutuusin nga, ay kahit wag na muna akong pumasok sa trabaho ko at si tatay, lalo na at malaki rin ang 50,000. Ngunit ayoko magtaka sila kung bakit hindi kami nahihirapan sa pera.
Kahit naman kasi nakakakuha ko ng tips sa trabaho, ay tingin ko ay hindi iyon sasapat para sa mga gastusin namin. Sa mahal ng bilihin ngayon, dagdagan pa ang mga bills sa bahay, upa at bayad sa kuryente. Plano ko pa ring bumili ng telebisyon para may libangan ang mga magulang ko. Ngunit hindi pa sa ngayon at baka magtaka sila at tila yata sobrang laki na nakukuha ko. Sa sahod ko na lang siguro. Matapos ko mag-withdraw ay agad ako nagtungo sa butika para bumili ng gamot ni nanay. Dumiretso na rin ako sa palengke pagkatapos noon. At nang wala na akong nakalimutan ay bumalik na ako sa bahay. Ako na rin na nagluto ng hapunan namin at habang kumakain sa hapag ay nabanggit ko na nga iyon tungkol sa telebisyon na plano kong bilhin. Hindi kaya kapusin ka niyan anak? Sambit ni nanay na nag-aalangan ito. Hindi naman po nay, iyong mura lang naman po ang bibilhin ko para may libangan po kayo dito ni tatay. Nakangiting tugon ko. Matapos namin kumain ay ako na rin na naghugas ng pinagkainan namin. Pumasok na rin ako sa kwarto ko pagkatapos noon, lalo na at wala na sina nanay sa sala. Nagpapahinga na siguro ang mga ito. Kinabukasan, araw ng Lunes, inagahan kong pumasok sa eskwela. Hindi ko na muna pinapasok si tatay sa trabaho niya at ito muna ang bantay kay nanay. Nag-abang ako ng jeep matapos ko magpaalam na papasok na. At nakakatuwa lang at nagkasabay pa rin kami ni Jenny sa pagpasok dahil iyong nasakyan kong jeep ay iyon din ang pinara niya. Ito pa nga ang unang nakapansin sa akin pagkapasok ko. Malapit sa unahan si Jenny nakaupo at saktong maluwag pa sa tabi niya kaya lumipat ako doon. Nakakaloka. Hindi na naman natuloy ang panonood natin ng K-drama, Isabela. Tinext kita kahapon, hindi ka naman nagre-reply. Iniisip ko na lang na busy ka masyado. Bungad ni Jenny sa akin. Napatango naman ako. Pasensya na Jenny, maghapon akong tulog kahapon. Hindi ko na rin na-check yung cellphone ko. Sambit ko naman. Hayaan mo, sa linggo, manunood na tayo. Promise yan sa'yo. Sigurado pandagdag ko, lalo na at wala naman sinitan na manggugulo sa akin. Umiling ito. Malabo yan Isabela, finals natin next week. Patapos na naman ang SEM, kailangan na natin mag-review. Nakakatakot bumagsak, goodbye scholarship at allowance, ang tema natin ito pag nagkataon. Ay oo nga pala, dahil sa dami kong ginagawa ay pati iyon ay nakalimutan ko na. At katulad nga ng sinabi ni Jenny na nakakatakot bumagsak, nag-focus na muna ako sa pagre-review buong linggo. Nagpaalam ako kay Sir Brando na kung maaari ay hindi muna ako makakapasok at malapit na ang finals namin. Mabuti at pumayag naman ito. Dumating na nga ang araw ng finals namin. Lahat kami naging busy at mabuti na lang nang lumabas ang result ng exam ay wala kaming naging bagsak ni Jenny. Mabilis pang lumipas sa mga araw. Patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho at tapos na rin ang semester. Mag-iisang buwan na ang nakalilipas at enrollment na namin para sa second sem. May pang-enroll ka na Isabela? Miscellaneous fee lang naman ang babayaran natin. Nakangiwing sambit ni Jenny sa akin. Nagsalubong naman ang magkabilang kilay ko. Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Nag-aalalang sambit ko dito. Umiling naman ito. Red days, ikaunang araw. Bakit kasi nireregla pa ang babae? Daing ni Jenny habang pumipila kami sa pag-enroll. Hinaplos ko naman ang likod niya at inalok ito ng tubig lalo na at namumutla ito. Mabuti na lamang at sa paglipas ng oras ay nakayanan ni Jenny ang mahabang pila sa pag-enroll. Isang linggo pa lumipas, saktong isang buwan na. Nakaramdam na rin ako ng pananakit ng balakang at puson ko at nagkikrave na rin ako ng kung ano-ano. Namamanhid din ang dibdib ko. Senyales na malapit na rin akong datnan. Bili tayo ng mangga Jenny, yung may alamang, bigla akong natakam. Sambit ko habang kumakain kami ng pananghalian. Napatango naman si Jenny. Sige Isabela, mamayang uwian natin. Nag-umpisa na rin kasi ang klase namin ni Jenny at magka-blackmates pa rin kaming dalawa. Pero kasi gusto ko ngayon na. Bigla ay naiinis na sambit ko at padabog pa akong tumayo. Nagtaka namang napalingon sa akin si Jenny. Salubong ang magkabilang kilay nito.
Isabela, ayos ka lang? Bakit yata ang sungit mo bigla sa akin? Anitong may pagtataka. Gusto ko kasi ng mangga, Jenny, at gusto ko ngayon na. Bakit mamaya pa? Inis pa rin na sambit ko. Kanina pa nga akong natatakam at naglalaway sa mangga. Kung ayaw mo akong samahan, ako na lang ang bibili sa labas ng campus. Dagdag ko pa. Pero Isabela, malapit na magsimula ang klase. Mahuhuli tayo kapag bumili tayo ng mangga. Tila nagtataka pa rin ang boses sa sambit ni Jenny. Inis ko namang naihilamos ang magkabila kong palad sa mukha ko. Bumalik ako sa pagkakaupo at napatungo. Teka, bakit umiiyak ka? Lumapit sa akin si Jenny at tinaplos ako sa likod ko. Gusto ko kasi ng mangga, Jenny. Takam na ako. Wika ko sa kanya. Nailing naman ito. Dahil lang sa mangga, naiiyak ka? Ang weird mo ha? Dahil sa sinabing iyon ni Jenny, ay tila doon ko lang din napansin na oo nga. Tila iba ang kinikilos ko nitong mga nakaraan. At nagpatuloy pa nga ang pagsusungit ko sa mga sumunod na araw kay Jenny dahil sa pag-iingay nito. Jenny, manahimik ka na nga muna. Naririndi na ako. Masungit na sambit ko at sinamaan ko ito ng tingin. Natahimik naman ito at mariin akong tinitigan. May kakaiba talaga sa iyo, Isabela. Napapansin ko iyon. Tila may pagdududa na saan nito. Hindi naman ako nagsalita. Inirapan ko lang ito. Nasa klase kami ngayon at tinihintay ang professor. At ilang saglit pa nga ay dumating na ito. Kasunod nito ang ilang blockmates namin na tumatambay sa labas. Dahil nasa likod kami ni Jenny nakapwesto at bakante pang ilang upuan doon, ilan sa mga kalalakihan ang pumesto doon. At paglapit pa lamang nila, ay amoy na ang matapang nilang pabango. Naduwal ako, agad ko pang nilagay ang kanang palad ko sa bibig ko. Nilingon ako ni Jenny. Ayos ka lang ba? Naiinis na umiling ako. Ang baho ng mga nasa likod natin. Galit na sambit ko at muling naduwal. At hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at nag-excuse na ako sa professor at agad na nagtungo sa restroom. Pagdating ko doon ay duwal lamang ako ng duwal. Naluluhan na rin ang mga mata ko dahil doon. Nagkaroon ka na ba, Isabela? Bigla ay narinig ko ang boses ni Jenny sa likod ko. Kaya halos mapatalon ako sa gulat. Nakakagulat ka naman? Inis na sambit ko dito. Nailing ito. Sagutin mo nga ang tanong ko. Dinatkan ka na ba? Nagsalubong naman na magkabila kong kilay. Hindi pa, pero sumasakit ng puson at balakang ko. Ani ko naman dito. Kailan ang eksaktong regla mo? Hindi ba at nauuna ako sa iyo ng 1 linggo? Tanong nito at sumandal sa lababo. Tumango naman ako. Sa 20 pa ako nagkakaroon, Jenny. Ilang araw na lang. Ani ko. Tara na, balik na tayo sa klase. Huwag na tayong maupo doon sa likuran. Ang baho ng mga lalaki. Iritang dagdag ko pa. Naglakad na ako at akman lalagpasan na ito nang bigla ay naunahan ako ni Jenny. Isinarado nito ang pintuan at nilak pa iyon. Jenny, ano ba? Balik na tayo. Galit na saad ko. Umiling naman ito. May napapansin ako sa'yo. Sa una, hinahayaan ko lang, Isabela. Pero kasi ang sungit mo na bigla sa akin. Samantalang, hindi ka naman ganyan ah. Umiyak ka rin nung isang araw. Dahil lang sa hindi tayo nakabili kaagad ng mangga. At ngayon, nababahuan ka na sa blackmates natin at naduduwal ka pa? Anito, nagsalubong ang magkabilang kilay ko. Ano bang gustong sabihin sa akin ni Jenny? Parang ang selan-selan mo ngayon, Isabela. Dagdag pa nito. Nailing naman ako. Pasensya na, Jenny. Ang dami ko lang iniisip. Saad ko na lang para matapos na at makabalik na kami sa klase. Ngunit ang totoo talaga ay maging ako rin ay nagtataka sa mga kinikilos ko. Sa pangalawang pagkakataon ay hinarang ako ni Jenny. At sinabi mo sa 20 ka pa dadatngan? Napailing si Jenny. Isabela, hindi ka ba tumitingin sa kalendaryo? 27 na ngayon ang buwan. Magkakatapusan na, ibig sabihin lang, 1 linggo ka ng delay sa regla mo. Pabulong at may diing aniya. Inalog pa niya ang balikat ko. Dahil naman sa sinabing iyon ni Jenny ay natigilan ako. Bigla ay kumalubog ng malakas ang dibdib ko nang maisip ang posibilidad na tinutukoy niya. Napatingin ako sa kanya.
Hindi kaya buntis ka? Pabulong ngunit nag-aalalang wika sa akin ni Jenny. Para naman ako napako sa kinatatayuan ko dahil sa sinabi niyang iyon. Nailing ako. Hindi pwede.